Buenos dias, damas y caballeros. Hirap na hirap si Senator Loren Legarda i-explain yung kaso nila ng plunder and malversation of public funds. 10 billion. 10 billion. Plunder yan, non-billable yan. Also, malversation of public funds. Non-bailable rin. So, hirap na hirap siya i-explain ukol dito. Sabi niya, inaapela pa niya sa natin, sa pag-alala natin sa the old Loren. Yung Loren na journalista, broadcaster na may integridad, yung Loren na matino, na ideal, Sabi niya, yung all her public life daw since 1998, I have always upheld my integrity, which I hold dearly. This allegation is a taint on my person that is totally undeserved. So, kwan daw ito, parang blemish ito, parang dumi ito sa kwan daw niya, sa pagkatao niya, sa personalidad niya. Pero hindi lang yan ngayon ang dumi Nagsimula ang dumi nung sumuporta kay President Duterte na may kaso na pumatay ng 30,000 katao. Biro mo 30,000 katao, susuportahan ni Loren Legarda. In fact, meron siya anak na babae na itinakwil siya. Nung height of the election during the Duterte administration dahil sinuportahan siya si Duterte at si Sara. So doon na simula nun pabaksak na si Loren, na iba na yung Loren that we know. Sabi niya wala daw siya nakatanggap na communication sa ombudsman ukol sa mga allegation, but I can categorically state that the reported accusations are utterly baseless and no public funds were involved. We are prepared to bring out the truth. So no public funds involved. Parang narinig na natin ito kay Rodante Marcoleta. Parang ginagawa talaga nila tayong bobo na dahil lang wala silang ninakaw na pera, hindi ibig sabihin hindi sila nagnakaw sa tao. Kasi for example yung kay Mike Defensor, yung nagbigay ng 75 million kay Marcoleta. O sabihin natin na hindi sila nagnakaw ng pera. Pero nakabigay sila ng pera na ganon para either nakakuha na si Marcoleta sa kanila ng kontrata sa gobyerno. Na sabihin natin 1 billion o 500 million. So saan nila kukuha yung 75 million na binigay nila kay Marcoleta? Siyempre, kukuha nila yun sa project. Kung natulungan sila ni Marcoleta kumuha ng project, let's say 1 billion ng project, doon nila kukuha yun 30 million or 100 million sa mga 300 million sa proyekto na yun kung 30% ang tongpat sa 1 billion na project. So, ultimately sa atin rin iba yung mga nagbibigay sa mga bribe sa mga opisyalis ng gobyerno, sa atin rin yung pinapasa, tayo rin ultimately. So indirectly tayo pa rin ang ninanakawan, taong bayan pa rin ninanakawan. So ganito rin kay Loren, hindi man siya nakakuha ng pera, hindi man siya nakatanggap ng pera, hindi man siya nagnakaw ng pera, pero ninakaw yan yung prangkisa. Isipin mo yan, binigyan ka ng prangkisa para masolo mo yung 33,000 na kontrata para gumawa ng solar farms all over the country. And then wala ka ni isang solar farm na ginawa. Ang ginawa mo, binenta mo yung kumpanya mo, kalahati ng kumpanya mo kay Manny Pangilinan, at ang price nun ay 40 billion. 20 to 40 billion. So wala ka nagnakaw sa tao, pero nagnakaw mo yung dreams namin na magkaroon ng stable kuryente. Ninakaw mo yung rights namin to
to have stable power. Alam niyo naman yung problema namin sa Zamboanga City na kung saan halos araw-araw nagba-blackout. So wala na sanang blackout kung may solar farms kami doon. Pero wala eh. So kaya sabi ni Loren, ginagamit pa rin niya yung pagka-journalista niya para i-cover up yung dito yung mga galang pusa nagpapaangga sa akin, si Milo ang pangalan niya. Okay, sabi niya, we urge the public to be discerning, especially in the light of the timing of the nature of these allegations. We remain confident that once the facts are laid bare, we will be vindicated and our names cleared. So sabi niya, tayo mga akala na akala nila mga bobo, stupido, tanga. Tayo daw ay dapat daw maging discerning. Kumbaga, kilatisin natin mabuti yung mga balita. Especially daw na nangyayari itong pag-file ng kaso sa kanila ay very wrong timing, very suspicious yung timing, whereas kung saan yun nga yung may may geopolitical war sila sa Marcos administration, actually timing, tama naman yung sinabi niya to point out the timing, pero timing ito, ang timing nito doon pa sa time ni Duterte, na nakakuha sila ng prangkisa. Isipin mo yan, lahat binigay sa kanila, sana ginawa ni Duterte 33 prangkisa, 33 solar power companies, para lahat ito magko-compete sa isa't isa. Sino bang mauna gumawa ng solar power plants or solar power farm sa atin? Binigay lahat, binigay lahat during the Duterte administration, 5 to 6 years ago. Binigay lahat kay Leviste na ni isa hindi ginawa. So yung ibang mga lugar sa bansa, hindi lang sa amin sa Zamboanga, pa rin grabe pa rin yung problema ng kuryente, ng mga power outages. So sana kung ginawa ni Leviste yung mga solar farm, sana marami ng tao na kinabang diyan. Kung sa ibang tao binigay yan. So the timing is yung loyalty ni hindi nga siya pumiyok sa pagpatay ng tao kasi nakikinabang na si Loren Legarda. Sayang, kaibigan ko pa naman yan si Loren, pero hindi talaga maganda ang ginawa nila para sa yung binaboy nila. Kung pupunta kayo sa Europa, hindi na nga big thing yan, na yan mga solar farm na yan, kasi halos everywhere, lalo na outside, kahit Austria, kahit Germany, kahit labas ng Vienna, Switzerland, anywhere you go, lalo na sa mga European countries, makikita mo outside of the city ng mga solar farm. So kumbaga normal na yan sa abroad, and yet very stable yung kuryente nila. Pero ang dami ng mga solar farms dahil syempre libre naman ng araw. Tulad ganito, tingnan mo, taas ng tingkad ng araw. So lakas ng sun rays. Kung ma-harvest mo ito, ang dami megawatts makuha mo ng kuryente. So sayang. So pag nanakaw na rin yan sa atin, they stole our rights to have stable power. They stole our franchise, kasi prangkisa yan, siyempre ang nag-grant dyan yung gobyerno. So siyempre it should benefit the people, pero hindi wala ngayon ni Kutiting lalo na sa Mindanao na mga solar farm ni Leviste, wala. So ang timing dito, yung paano nakuha itong prangkisa ni Congressman Leandro Leviste during the time ni Duterte. Anong ginawa ni Loren Legarda? Anong ginawa niya kay Duterte?
anong charm ang ginamit niya, ha? Para makuha ang kiliti ni Duterte, para makuha itong big franchise. Hindi naman ito makuha ni Leandro Leviste kung hindi siya hindi dahil sa nanay niya, ha? So yun talaga, ha? Ito ang kaya hindi na tayo mahulog sa drama ni Loren. Iba na ito Loren. Ironical nga eh. Siya noon, ha? Sumikat siya dahil ang galing-galing niya gumawa ng mga investigative report, ha? Ngayon, yan. Siya for the first time kung saan tumanda na siya, siyang iniimbestigahan. Very low siyang nga itsura kasi mahirap palabanan ang konsensya kahit nakahiga ka sa pera. Pero yung mahirap labanan yung konsensya. So, ang dami nilang problema, ha? Yung anak niya, ha, may kaso rin sa, although available naman yun sa Department of Energy, na yun nga, pinanalyze siya at minultahan siya ng 20 billion dahil sa dito sa hindi siya naka-deliver, hindi siya he failed to honor the contract to build solar farms, ha, sa 33 solar power contracts. So sayang, ha? Kami sana stable na sana, ha? So yan. Yan ang nila. That is what they stole from the Filipino people. Kaya spare us, ha? Spare us the drama, Loren. Kumita na yan. Sabi nga nila, kumita na yan. Hindi na kami mahulog dyan. Hindi ka na Loren the journalist, Loren the suspected plunderer ka na. Sayang, no? Sayang, ha? Dati nung idol ko yan, ha? Nung nasa journalism pa si Loren, and then naging senator na fighting for women's causes, fighting for the good fight, ha? For the honorable fight, ha? Pero nasira siya, and nung nakipag-alyansa siya sa mga Duterte, so talaga, parang si Duterte, he is the magnet of bad people. Kumbaga, pag dumikit na sa kanya yung mga tao, kahit matino, nagiging magnanakaw. So or kaya siya ang magnet ng mga taong magnanakaw na dumadapo sa kanya dahil alam nila na ganun rin criminal, ha? Criminal attracts criminal. Criminal mind attracts criminal minds. O yan, ha? So yan muna, ha? Ang paunang vlog natin during our morning walk. In this section we call Walk the Talk, where I bring you along in my morning walks so that I can kasi kung naglalakad ako, maraming ideas pumapasok sa isip ko. So kumaga sabi nila, multitasking. Shooting two birds with one stone tayo. Exercising and also dispensing political views and analysis. So galaw-galaw, ha. Kayo rin galaw-galaw, ha, para hindi makastroke. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.